Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid, kabayan, kapwa-tao sa buong mundo. Second day sa Sweden. Pahinga na naman. Kaya kasi walang trabaho. Wala pang extra. Maghahanap pa ng extra. So, ito muna. Dasal muna tayo. Magpapasalamat sa ating Panginoon at may araw na naman tayong magagamit. Umikat na naman yung araw at makagawa ng magagandang bagay, makabigay ng mga magagandang halaga sa buhay. Simula sa ating bahay, ating pamilya. Yan. Kapitbahay pwede rin. Yan. Amen. Salamat. So, kumusta kayo? Kagagaling ko lang katatapos ko lang mag self-care. Inuuna ko yung yung self-care at awareness. Kayo niya magawa ng understanding dyan. Kayo niya mag-relate, magpaunawa sa mga sinasabi ko. So, ilugar natin yung sinasabi ko na ng mga sobrang pag-iisip at sa mga negatibong bagay, hindi dapat isipin. Yan prioritize natin yung mga magagandang bagay, positibong bagay, produktibong mga bagay. Proactive tayo, hindi tayo reactive. Mas maganda yung proactive kaysa reactive. Siyempre, pwede tayong mag-react, pero hindi yung palaging react na dahil yung pag reactive tayo parang yung parang ginagamit natin yung mga emotional natin, mga feelings natin. Naman tayo, nandyan lang naman yun, kaso lang ilulugar natin, hindi natin sosobraan, di ba? Amen. Rosaro na naman. Cheers. Yung self-care at saka self-care, maganda talaga yun. Subukan nyo yan. Kahit konti-konti, pakunti-kunti, araw-araw. Gumising kayo, ganyan. Pasalamat, manalangin sa Panginoon at magbigay halaga dyan sa bahay. Sa inyong sarili, siyempre, magsimula. Kaninang umaga, naglakad ako. Daily. Sinusubukan ko talaga yan daily. Papuntang city. Tapos, yun. Naka 6,000 steps. Papuntang city. Ang goal ko kasi 10,000 yan. 10,000 daily. Ang goal ko. Masarap maganda sa puso yan. Pwede rin kayo gumamit ng treadmill. Yung sinasabi dyan sa machine. Basta umano yung heart. Pampaganda yan sa heart. Hindi naman natin sobrang. Para lang. I-activate yung natin yung bigyan natin ng muscle yan yung heart natin muscle din yan So palakasin natin, tapos yung mga inputs natin mas pagandahin natin yung mga inputs natin sa katawan. Silbiano yan yung parang self-respect yan, yung self-love. So bumalik tayo dito, magandang isipan, tapos magandang mga inputs, magbigay halaga. Yan, self-respect and self-love. So, happy yung Panginoon natin pag inahalaga natin yung sarili natin. Tapos magturo tayo sa mga kababataan natin. Disiplina yan disiplina. Nasabi. Tapos yung ko ngayong topic, itong about cleanliness. Yan yung sinasabing maraming makaka-relate niyan. Tayo mga
Kristiyano. Cleanliness is next to godliness. So, ibig sabihin, maglinis. Linisan natin yung, hindi lang yung paligid natin. Siyempre, linisin natin yung isipan natin dito, yung mga masasamang mga maruruming isipan o mga ano ba yan. Diba? Hindi masyado nating yan, yung invite dito. Tapos yung puso natin, linisan din natin yan. Masyadong damdamin yung mga problema na ganyan. Nakakaano yan, pressure sa heart. Mag-ingat tayo dahil parang natin yan yung makina, motor yan natin ito. Para itong katawan natin, parang vessel din yan. Hindi lang temple, vessel din yan. Buhay yan sa loob. Kaya yung hangin na pumapasok sa atin, nagbibigay yan, buhay, tubig, ba yan, pagkain. Kaya isipin natin na yung inputs natin dito. Tapos yan, bigyan natin ng halaga at gawing habit, magandang habit yan araw-araw. Turuan natin yung mga anak natin. Masabi ko sa ibang tao na i-repeat mo yan araw-araw. Cleanliness is next to godliness. Kailangan malinis. Malinis yung pag-iisip, yung pagdadamdam, yung paggawa din, pagsasalita, tsaka yung katawan. Physically. Kaya masarap na talaga ng pakiramdam pag nakalabas na ako, naglakad, clearing the mind, di ba? Tapos pagbalik ko, may nagawa na ako, continue na sa konting exercise, ganyan. Tapos yun, shower, tubig, clean. Ang sarap talaga ng pagkain. Subukan yan, araw-araw na natin gawin yun, dapat. So, yun, yung topic natin yun, about cleanliness, diba? Sarap talaga, pagdating ng bahay, or saan ba yan, ng workplace, or kahit saan na environment, malinis, tsaka malinis din yung natin, diba? So, i-apply natin yun sa hindi lang sa pagsasalita, gawin din natin. Hindi lang sa yun. Kasi promise tayo ng promise. Ang dami natin na-promise. Hindi natin matupad lahat. So, isa sa step by step. Nasabi ko sa anak ko rin yan. Baby, pag hindi mo kayang maraming ganyan, yung about sa tinuturuan ko kasi magano ng piano. Yung basically lang. Kung hindi mo kaya yung buong tono, kung masyadong mahaba, mo yan? Cut mo yan. Smaller piece. Notes yan. Subukan mo yun sa simula. Tapos repeat. Hoy, kaya mo na yun. Tapos dagdagan mo yung pangalawa, yung second. Yun. Hanggang sa pangatlo. Yan. Tapos buuin mo na yan. Din yan sa mga ibang bagay din. Hindi lang sa lahat ng bagay. Kung hindi mo kaya yung malaking, hindi natin masusolba agad yung problema, malaking problema, diba? So, cut natin ng manageable pieces. Ito, kaya ko itong solve ito. Repetition lang. Konti. Tapos, yun. Mas gumaan yung problema. Ito na. Ulit. Second. Next step. So, ganyan yan. Tapos, yung malinis yung katawan yung ganyan. Tapos, parang, minsan nakalimutan nyo na yung problema. Siyempre, babalik yan. Hindi pa natin nasolve yung problema. Babalik yan. Babalik yan hanggat sa ma-solve natin. Pero mas magandang mag-solve ng problema. Malinis yung isipan dito. Saka yung katawan. May nagawa kang self-respect, self-love. Yun na yun. 10 minutes? Wow!
I-repeat nyo yan sa araw-araw. Yung cleanliness is next to godliness. Apply nyo yan sa daily natin na buhay. Tungkulin natin dyan. Linisin natin muna yung paligid natin, yung sarili natin. Bago tayo sa iba na, uy, ang dumi dyan, or lugar lang. Dumi, pero nag-aano ka sa kapitbahay mo na marami, pero hindi ka pa pala nakalinis sa bahay, yung ganyan, di ba? Relate pa more. So, unahin muna natin yung sarili nating paligid, sarili natin, di ba? Yung kantang sinasabi, sinabing, anuhin mo muna yung mukha mo. Sino ba yung kumanta nun? Basta, alam niyo na yan. yung legendary. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba, di ba? Yan, di ba? Magmula sa lupa. Mm, Nagbabalik ng kusa. Yan. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Anuhin muna, linisin muna natin yung ano natin bago tayo husga kagad. Kasi, sinabi ko na yan, di ba? Mabilis tayong maghusga sa kapwa o sa ibang tao. Tapos hindi natin naiisip, meron pala tayong yun lang, turuan na muna natin yung sarili natin. Tulungan muna natin sarili natin na matuto din. Tapos i-forward yan. Amen to that, Rosauro. Thank you. 11 minutes, shortest video ko to for a long time. So, LGF, ano ba yung LGF, di ba? Ano yun, di ba? Yung love, gratitude, and forgiveness. Tapos itong LPU, na same yan, love, pero may peace and understanding. Yan, apply natin din yan. University out, love, peace, and understanding, di ba? LGF, repeat natin, tapos apply natin. Tapos itong topic natin na cleanliness is next to godliness. Yan, sarap ng hangin na pumapasok. Tapos bigay ka rin pabalik. Thank you. God bless and Godspeed to you all. Happy weekend nga pala. Thank you.